There are so many broken homes around us, and one of the reasons is because the husband or the wife fails to surrender very important things to the Lord. And one of that is to surrender in terms of faithfulness to the spouse. Paano ba nagkakaroon ng kapayapaan ng pamilya? Unang-una na dapat matapat ang mag-asawa sa isa't isa. The message is for those who are married and for those who are about to get married, and even those who are unmarried but of course are members of families. A united couple means a very strong family. Pag ang mag-asawa po ay nagkakaisa, kahit na naman ang dumating na dagok ng buhay, mga pagsubok, nananatiling buo ang pamilya. Pero kung ang mag-asawa na mismo ang hindi nagkakasundo, kung sila na mismo ang nagkakagulo at naghihiwalay, talagang nawawasak ang pamilya. And one of the reasons why many couples become an uncouple, may nagsabi po sa akin isang kaibigan ko noon, uncouple kami ngayon kasi hindi sila magkasama. Yung pala hindi sila mag-asawa sa trato ng mga panahon na yon. May mga dahilan, iba't iba. Pero ang pinakamadalas at pinakamasidhi, adultery. Unfaithfulness is the number one destroyer of marriage. It is probably the singularly most potent poison in marriage. Maraming mga pagsubok sa isang pamilya na pagdadaanan niyan, nalalampasan, ang pinakamahirap lampasan is adultery. Pagtataksil ng isa doon sa kanyang kabiyak. That's why faithfulness in marriage is all important. Kaya isinama yan sa mga utos ng Diyos. Isinama sa mga utos ng pamahalaan. Unfaithfulness is condemned in the Bible. It is also condemned in the laws of many lands, including ours. Ipinagbabawal ng batas ng Diyos ang pangangalo niya, ang pakikiapid, at ganoon din naman ang batas ng ating bansa. Ang sino man na may asawa na at nakikiapid sa iba ay maaaring demanda at pwedeng makulong. Bihirang-bihira lang kasi ang nagdedemanda kasi parang kahihiyan, parang etc. Pero alam nyo, kung talaga gusto ipakulong ang asawa nyo, pag nagtataksil sa inyo, basta meron kayong katunayan, pwede nyo ipakulong. Mabuti na siguro makulong siya doon kaysa makulong siya sa bisig ng isang kulasisi. Faithfulness in marriage is commanded by God. So dapat yung sinusunod, huwag kang makikiapid. At huwag mo rin ito tolerate. Kasi pag may nakikiapid at kinukonsinti mo, you are also not obeying the commandment of God. Accessory ka to the crime. Ipagpalagay ng hindi ikaw yung nangangalon niya, hindi ikaw yung nakikiapid, pero asawa mong tinotolerate mo lang, partner in crime ka na rin. Kasi inutos siya ng Diyos na dapat ituwid. Unfaithfulness is forbidden and condemned. Exodus 20:14, one of the 10 commandments, be faithful in marriage, or you shall not commit adultery. Unfaithfulness was punished with death in the Old Testament. Kaya kung sa mga ibang bansa, darating ka doon sa kanilang mga formalities, nakalagay, death to drug traffickers. Sa Old Testament, death to adulterers. Leviticus 20 verse 10. If a man commits adultery with another man's wife, with the wife of his neighbor, both the adulterer and the adulteress are to be put to death. Ganon kamuhi ng Panginoon ang pakikiapid na yung babae at lalaki na nahuhuli at napapatunayang nakikiapid ay binabato hanggang mamatay. Kaya lang naiba sa New Testament, yung babae na lang ang natirang babatuhin. Siyempre, the male-dominated society of Israel found a way to get the man out of the trouble at yung babae na lang ang babatuhin. Kaya nung panahon ng Panginoong Jesus, yung babae na lang ang babatuhin. And the Lord corrected that, effectively lifted discrimination against women because ang natira na lang ay yung babae. How can adultery be committed by only one person? Pareho yan na kinakamuhian ng Panginoon. Ang Panginoon, lalo-lalo sa Old Testament, isa lang ang standard for both men and women. But adulterers kill their families and themselves in many ways. Kahit hindi mo patayin yung adulterer,
physically, the adulterer can inflict murder upon himself, upon his partner in crime, upon his parents, upon his spouse, his children, and the reputation of his partner in crime. Maraming nadadawit at nadadamay pag merong dalawang taong hindi mag-asawa ay nakikiapid sa isa't isa. Nadadamay yung kani-kanyang mga tunay na asawa, nadadamay yung kani-kanyang mga magulang sa kahihiyan at gulo, nadadamay ang kanilang mga anak kung may anak na, nadadamay mga kapatid, nadadamay ang lahat. Kaya pananagutan ng mga tao pati yung kanilang private behavior. Unfaithfulness is destructive to oneself, to one's spouse, to one's children, even to the family of the partner in crime. Pagka merong isang tao that you go to bed with who is not your spouse, you rob that person's partner. Nagnanakaw ka. Proverbs 6:32, but if you go to bed with another man's wife, you will destroy yourself by your own stupidity. And the Bible is very clear in language here. Committing adultery is called stupidity. It could lead to violent deaths. Ilan yung napatay dahil nahuli sa akto? Kawawa naman yung asawang nakahuli na nagdilim ang paningin at nakapatay pa siya putong nakulong. Doubly unfair. It could lead to very violent and painful splits. And then, at the least, it could lead to a very maddening double and secret life. Kung hindi man ang wakasan nito ay mapait at bayolenteng kamatayan o mga masasaklap na paghiwa-hiwalay, ang uuwian nito ay nakakabaliw na pagkukubli, pagtatago habang buhay. Yung meron kang pre-Valentine date, meron kang Valentine date at may post-Valentine date, at kailangan din sila magkita-kita. Hebrews 13:4, God will punish anyone who is immoral or unfaithful in marriage. Kung sinabi yan ng Biblia, therefore totoo yan. So yung mga ibang nag-iisip, bakit ako hindi naman ako napaparusahan? Akala mo lang yun. Unfaithfulness in marriage is always punished, whether you notice or not. You could be punished by what happens in your life that should not be happening, or you could be punished by what does not happen that should be happening. Pwedeng may mga blessing dapat na darating sa iyo, mga kagalingan, kabutihan na hindi darating as punishment, pero hindi mo na napansin dahil hindi mo naman na-miss dahil hindi pa nga dumating. Pero ang sabi, laging pinarurusahan ang pangangalo niya. So avoid unfaithfulness. Respect your own marriage. If you cannot respect your very own marriage, what else will you respect? Kung bababuyin ng isang tao ang sarili niyang matrimonyo, ano pa ang igagalang niya? So you respect your spouse. You respect yourself. Marami mga nangangalo niya, nakikiapid ang kung ano-anong mga indignities ang nararanasan sa pagtatago, sa pagkukubli, sa pagsisinungaling, dahil nga hindi naman talaga marangal ang ginagawa. Respect your own children. Can you imagine what will happen to your children if you got found out and you split with your spouse? What happens to the children? Respect your in-laws. Pinalaki, minahal, inaruga ng yung biyenan ng napangasawa mo pagkatas gaganunin mo lang sila. And you respect your partner in crime. Actually, yung I love you kahit may asawa kang iba, love me kahit may asawa ako, actually kayong dalawa nagbabastusan nun. Binabastos mo ang sino man na nakikiapid ka na hindi mo siya asawa. You violate the person you go to bed with if he or she is not your lawfully wedded spouse. And very especially and doubly wrong when that person is married to someone else. Pagka sinasabi mong mahal kasi kita kasi hindi kita maiwasan, may asawa ako, single ka, pero mahal kita, hindi kita maiwasan. Hindi totoo yun. Kasi kung mahal mo yung isang tao, mamahalin mo ang kanyang kinabukasan.
Mamahalin mo ang kanyang puri. Mamahalin mo ang kanyang dangal. Hindi yung mapagbigyan mo lang ang iyong pagnanasa at magpapanggap kang pagmamahal yon. You've got to also respect your partner in crime's family because they too are violated. Adultery is not a private sin. While it is conducted privately, most of the time, the effect is really not private at all. You also have to respect the law of the land because it is forbidden by the law of the land. And above all, respect God because it is one of God's most important commandments. Hebrews 13:4, have respect for marriage. Always be faithful to your partner. Kaya kailangan napaka-faithful natin sa ating partner. Avoid unfaithfulness. How do you do that? Want what you got. Kailangan kung sino yung napunta na sa'yo, napakasalan mo, pinakasalan mo, ibigin mo na yun. Hanapin mo na lahat ng katangian nun, patawarin ang mga kakulangan, punuan mo ng iyong mga sariling, pampuno ang kakulangan niya. Discover the great wealth that is in your spouse. Teach yourself to be happy with your own husband or with your own wife. Pag meron kang discontentment, unhappiness, patayin mo yun. Kasi kung hindi, yun ang mananaig, ikaw ang papatayin nun. Pag nagkaroon ka ng paghanga, pagnanais, pagnanasa sa asawa ng iba o sa hindi mo asawa, tigilan mo. Kasi pag in-entertain mo ng in-entertain yan, lalaki ng lalaki, parang puno, dinidilig, binilagyan ng pataba, hindi siya natural, mamumunga. At anong bunga niyan? Pagkakasala. Proverbs 5:18, be happy with your wife, with the wife you married when you were young. So kahit hanggang tumanda ka na, be happy with the wife you married when you were young. Be happy with the husband you married when you were young. Teach, train, and if you need to do so, retrain yourself to always love your spouse. Satisfy your partner and yourself within your marriage. Satisfy each other spiritually, socially, emotionally, and very crucially, physically. Ang tao ay nilikha ng Diyos na sexual beings, kaya may kasal, may matrimonyo. 1 Corinthians 7:8-9. Here is my advice for people who have never been married and for widows. You should stay single just as I am. Yun ay opinion ni Paul, hindi yung doktrina. Opinion lang. But if you don't have enough self-control, eto na ngayon ang doctrine, then go ahead and get married. After all, it is better to marry than to burn with desire. Sabi ni Paul, sa dami ng problema sa mundo, mas mabuti pa nga, katulad ko na lang kayo, single forever. Pero sabi ang ganun, kung naglalagablab kayo sa pagnanasa, mag-asawa kayo para hindi kayo magkasala. Mabuti naman mag-asawa kaysa sa mag-apoy kayo, diba? Sa mga pagnanasa na hindi nyo malaman kung kanino ibabaling. So in marriage, it is perfectly all right to burn with desire and to be passionate. Basta yung kabiyak mo ang object. Ito ang point. Kaya ka nga binigyan na ng Diyos ng asawa para doon mo na ibunton ang lahat ng lagnat, sinat at tipos mo sa buhay. Lahat ng pagnanasa, pagkagusto, lahat ng mga kati sa buhay, doon mo na kamutin sa loob ng marriage. Kaya ka may asawa. It is perfectly honorable. It is not an embarrassing thing to discuss. What is embarrassing is what the world now has glamorized, having an affair. Dapat lahat yan nagaganap. Kaya naman sa mag-asawa na, huwag na kayong masyadong maarte. Lalo pag na-born again at nagbasa ng Bible, kung ano-ano mga pinagtatanong, Pastor, pwede po kaming magganito mag-asawa. Pwede. Bahala kayo hanggang magkahulog-hulog kayo ng bintana. Kasi kasal naman kayo. Sa harap ng Diyos, sa harap ng langit. Anong tatanong-tanong pa kayo? Religiosity is meant to beautify your life, not to take away the pleasures that are allowed in marriage. Kaya mas may asawa kayo, tapos kayo ay nagbabasa ng Biblia, committed to the Lord, mas passionate kayo dapat. Diba? Mas expressive, mas romantic. Don't let your spirituality spoil the beauty allowed within marriage.
In marriage, sex is a sacred ministry. Yan ang tinatawag na talagang pwede kayo maging comfort woman o comfort man. That is honorable. 1 Corinthians 7:5. So don't refuse sex to each other unless you agree not to have sex for a little while in order to spend time in prayer. Then Satan won't be able to tempt you because of your lack of self-control. Yan ang ganda ng contemporary English version. It calls sex, sex. Period. And what is embarrassing about that, so long as it is done in the proper forum? You should not blush when you see these words or hear these words. But what is important is, 1 Corinthians 7:5 says, it is your duty to make yourself available to your spouse. Huwag mo daw tatanggihan ang iyong asawa. Pwede mo lang tanggihan sa isang maikling panahon na pareho kayo nagkasundo, no, sige, abstain muna tayo dahil magpe-prayer and fasting tayo. Pero sabi niyo, patapos doon, magbalikan kayo sa piling ng isa't isa. Dahil pag hindi, baka kayo tuksohin ni Satanas at humanap kayo ng kasiyahan sa kandungan ng iba. Kaya alam nyo, hangang-hanga ako sa ating mga kapatid, mga kababayan, na nagtitiis, nagdurusa ng mga ibang bayan para lang magtrabaho at mag-survive ang family. But long-term, working abroad is not good for marriage. So dapat ang mag-asawa, kung nagkakasunduman kayo ng isa ay mangingibang bayan, sandali lang, huwag masyadong tagalan. Ang pinakamainam kung ang buong pamilya bit-bit, ang asawa at pati mga anak. Pero ibig sabihin, may mga high-paying jobs na yon. Gaano karaming mag-asawa ang nakikita lang once a year or once in 2 years? At kung ang asawa may nagpunta sa Japan at naging bilog o overstaying, 15 taon walang uwian para lang sa pamilya. Can you imagine yung mga pagdurusang dinaranas sa mga mag-asawa? Paano ngayon? Lalong-lalo kung kayo mga kabataan pa at mabilis magsiklab ang mga nag-aapoy ng mga pagnanasa. Saan mo ngayon ibubunton? Yan ang hindi na ifa-factor ng gobyerno natin sa kanyang policy to export people. We pay a very high social cost, not to mention a very high moral cost, when husband and wives are not able to be in one bed every night together. So help the couple find pleasure and satisfaction in each other. And especially in-laws, do not separate a couple. Marami mga dumadaing sa akin, ang pakiramdam daw nila, yung biyenan nila, pinaglalayo silang mag-asawa. Lalo't kung yung asawa kumikita abroad, gusto daw nung biyenan, siya na lang ang tumanggap ng mga remittance. Sinisiraan yung manugang at laging pinag-aaway yung mag-asawa. Bagamat ang counsel ko, mag-ingat-ingat ka rin na manugang. Baka naman meron talagang nakikita sa iyo yung biyenan mo na hindi maganda. So pareho kayong mag-check, no? Yung biyanan, checkin ang sarili, yung manugang, checkin din ang sarili dahil baka pareho kayong may pagkukulang o mga pananagutan na dapat ituwid. But the rule is, do not separate a couple. Pag may awayan, itulak sila pabalik sa isa't isa. Hindi yung kukonsentihin mo, dito ka na lang sa amin, huwag ka nang bumalik sa kanila. That is not a godly counsel. Unless yung asawa niya, kriminal, yung talagang binubuhusan siya ng kumukulong tubig, pinaplansya siya, number 3 pa naman yung setting ng plansya, sinasaksak siya, tinutulak siya sa hagdan, then that's a different story when the life or well-being of the person is in danger. Pero dapat, kung wala yung mga ganong dangerous elements, lagi ang counsel natin, magbalikan kayo, go back to each other. So sa mga may asawa, be faithful to your spouse and help your spouse be faithful to you. Inspire your spouse and be faithful yourself, be attractive, continue to be interesting. Sa mga hindi sila yung may asawa, help the couples around you, especially your family, to be faithful. Pray for them. Encourage, assist, support them to be faithful. Hindi yung mga biyanan, pagka nila yung lalaki, at alam nilang yung lalaking anak nila ay gumagawa ng kung ano-ano mga kaliwas-basan, kinukonsinte. No. Isa lang ang batas ng Diyos sa babae at sa lalaki. Parehong kinamumuhian ng Diyos ang pagtataksil. So do not tolerate infidelity. Kapatid ka ni kuya na nagkakaroon ng unfaithfulness, do what you can to minister to your kuya at hindi ka magbulag-bulagan o hindi ka maging tulay pa or accessory to the crime.
Psalm 1:1, God blesses those people who refuse evil advice and won't follow sinners or join in sneering God. So dapat hindi tayo ang pagmula ng evil advice. Hindi tayo dapat ang maging konsentidor. Lahat tayo may pananagutan para ang pagiging mag-asawa ng isang couple manatiling banal, matibay, at kalugod-lugod. Hindi man kayo yung asawa, may pananagutan tayo dahil tayo may pananagutan sa isa't isa.